Yo, what's up mga idol? May gagawin tayo. So, pinag-GNT ito ay Flash Express pala. Galing sa... Grabe, layo nito mga idol. Purok Balantay di Masalang Masbati. Grabe, papunta po ng Taguig. So, shout out po kay Ryan Soriano. So, siya po ang may-ari nito. Dati na siyang nagpagawa dito mga idol. Ang alam ko, pinagawa na ito dati. So, nabasag na naman daw yung LCD. Nasira. So, nabasa yata. So, year 2024 yata. Kaya nga, ipapagawa niya ulit. So, ang model nito ay Tecno Puba 5 Pro. So, dito lang kasi gumana ang mga LCD dahil dun sa lugar nila dati. Nakailang LCD sila, hindi gumagana ang touch. Kaya yan, nung nasira ulit, dito niya pinagawa dahil sigurado siya na magagawa agad ito. So, ayan, buksan na natin. So, maraming salamat mga idol sa inyong tiwala. Sa mga gusto magpaayos, pwede kayo magpa-LBC, GNT, pwede kayo mag-Flash Express or any courier via deliver. At kapag malalapit naman, pwede kayo magpalalamove, Metro Manila lang, Grab or pwede rin mag-walk-in. So, makuha din kaagad basta may mga parts tayo. So, PM mo na kayo kung ano yung problema para in case pagpunta nyo, sigurado na mayroon agad stock para magawa at mauwi nyo kaagad. So, ayan, naka-ano pa talaga. Naka-box pa siya, naka-carton pa. Ayan. So, naka-doble. Meron nga atang box pa silalim. Ayan, cellphone na pala to. Ay, meron nga. Naka-kissing na. So, medyo kumapal siya. Ay, hindi naman siya nabasag. Ay, possible nito na nabasa to. Ito yata yung sinabi niya na nabasa, kaya nag-blackout. Yan. So, tingnan natin. Charge muna natin. Tingnan natin kung ano yung problema. Kung nagbabibrate ba. Ayun, nagbabibrate. Ayun pala, oh. May display. Ano kaya yung problema? So, nakuha naman. So, walang problema mga idol. Yan, tingnan natin. So, wala namang sira. Baka ayaw mag-touch or may parts na ayaw matouch. So, yan po yung mga common issue pag laging naipit or nabasa or nabagsak. So, tingin ko, okay naman ang display. So, hindi naman siya nabasag. Matibay ang paggagawa natin. So, malaman mo kapag matagal na mga idol, yung mga dumi kasi na silalim na makikita natin. Ayun, oh. So, medyo ano siya. Hindi naman siya umangat. So, yun sa taas, umangat konti. Or baka baluktot ito. Baluktot nga. Yun, nagguhit-guhit pala. Yan pala yung problema niya. So, yan, LCD dito mga idol kapag ganito. Sa umpisa, meron. So, pagdating sa amin, no, nag-guhit-guhit siya. So, LCD problem to. Pwedeng naipit, pwedeng nabasa. So, ayan. Mayroon tayong mga LCD. So, kuha muna tayo mga idol. Marami kasi tayong LCD nito dahil ito yung cellphone na namimili ng LCD mga idol. Kaya marami tayong stock. Ayan, no. So, bumili talaga ako ng supplier ito. Puba 5 Pro. So, ayan. May Infinix Honor 35G tayo. May Puba 5 Pro. Yung mga original replacement ito mga idol. Kaya nag-stock talaga ako ng marami-rami nito. Kasi ito yung mga cellphone na namimili. Hindi siya matouch kung hindi compatible ang ilagay or hindi orig replacement. Yan, nag-blackout na siya. Ayun, nag 0%. Kaya yan mga idol, kung nag-guhit-guhit na siya, LCD na yan. So pagdating sa mino, nagka-guhit-guhit siya. At yan, obserbahan natin dito sa isa. Kung magka-guhit-guhit pa rin ba siya. So tanggalin muna natin yung takip. So ito, madali lang tutuklapin dahil natanggal na ito dati pa. So hanapin natin yung pang-tas-tas natin. Saan ba yan? Ayan, meron tayo dito. Nawala yung matigas. So, tas-tasin lang natin yung takip. Yan. So, matigas. So, nadikitan yata natin ng maayos to. So, ito naman mga idol. Madali lang tiyangat kasi plastic lang siya. Hindi siya glass. Hindi siya delikado. Yan, kahit kamayin mo na nga lang to. Hindi naman maraming dikit. Sakto lang. Tama lang siya. Kasi dito ako naglalagay din ng maraming dikit. Kasi mahirap magbaklas. Ayan, oh. So, hindi naman siya gaano karami. So, sakto lang. Para pag tinanggal man natin, hindi tayo mahirapan. Minsan kasi maano yung takip niya. Ang ulubot kapag iniinitan, matigas. So, ito yung ingatan nyo mga idol pag nagtanggal kayo ng takip nito kasi pwedeng maputol itong charging light. So magbi-blink-blink ito kapag lubat.
o i-charge mo. Notification, nagno-notify siya dito. Yan, tanggalin natin una yan. So, next step ito. So, marami pong bumibili ng LCD dito sa akin mga idol. Nag-DIY na lang sila. Ang iba naman, bumibili ng LCD tapos pinapa-install nila sa mga kalapit nilang lugar. Kasi maraming tinest na mga LCD, hindi mo gumana. So, napanood na ating mga video na isang test lang, gagana kaagad. Kaya, ayan, nag-order sila. Pinapa-LBC ko po siya. Bigay lang kayo ng details. So, pwede natin i-ship via LBC. So, LBC pa ako nagpapadala. Kung mayroong LBC na malapit sa inyo, pwede nyo i-pick upin. Pwede nyo rin pa-deliver. Kaso, mapamahal tayo kapag deliver. So, tanggalin natin ito mga idol. Hanggang pa ba ang screw nito? So, kung malapit lang din kayo, pwede kayo mag-hook-in mga idol. So, fixed 12 basta LCD lang ang tama ganito. Kasi may stock talaga tayong kaparehas talaga na isang test lang gagana agad. Marami kasi ganito nag-hook-in mga idol, mga iba-ibang lugar, malalayo. Doon sa lugar nila, nakailang LCD, hindi gumana. So, pili lang kasi ang mga LCD nito mga idol. So, may mga LCD rin naman ako nito, hindi gumagana, class A. So, hindi ko kinakabit. Ang pinapalt ko yung mga LCD na talaga na compatible talaga niya, o rig replacement. Maraming kasing ganito mga idol, nag-try na sila sa lugar, hindi gumagana talaga. Kaya napanood natin mga video. Pag pumunta sila, tested talaga, isang kabitan lang. So yan, kunti lang naman yung dikit. So tanggalin natin itong sintry. Taga Masbate ito mga idol, tatawid dito ng dagat. Grabe. So taga Masbate rin yung nasawa ko mga idol, kaya alam ko yung kung saan ang Masbate. Di Masa lang. Sa mismong ano, malapit sa ano yata, proper ng ano, Masbate City. Kasi dumadaan din kami dyan pag uwi. Nag-ano tayo. Ay. Barko tapos nagbabas. So ayan, natanggal na yung ay. So ayan. Ayun mga idol, 3 cellphone ang ipapagawa. Ay, panalo. So ito LCD. Ito naman, ayun, nalulubat siya, namamatay. So, mag-isa lang ako ngayon, idol. So, nandito sana yung bayaw ko para ano. Dalawa kami magka-anohan. Sabay-sabay. Dalawa kami gagawa. At ito pala ang problema niya. Basag ang LCD. At yung isa naman, ayaw mag-charge. Samsung A70. Kaya, unahin muna natin ito. Kaya, pinabalikan ko siya. Kasi may vlog pa tayo. Kaya, ayan. Tanggalin natin itong battery. So, testing natin sa bagong LCD. Ayun. Tanggal na yung ano. Natin kung gagana. So, hindi siya nag-guhit-guhit. Tingnan natin. So, ito po yung model na Tecno Puba 5 Pro. So, rig replacement ito mga idol ha. Sa mga hindi nakakaalam, para only updating siya. Kahit ma-update nang ma-update, pwede siya. So, kapag class A ang ilagay mo dito at hindi pa siya updated, at kapag na-update siya, matik talaga, hindi mag-touch. Kaya huwag kayong basta-basta mag-update ng mga ganitong unit, lalo na kung class A ang inilagay na screen. So, ayan, tingnan natin kung magkarga. So, 0% siya kanina. Ayan, so ano pa, lumabas muna yung indicator. So 0%. Tingnan natin kung tuloy sa minaw na hindi magkaguhit-guhit. So ibang klase yung pagkasira niya. So possible na ano to, nabagsak or naipit or nabasa. Pag napasukan kasi ang flex ng screen, matik siya. Minsan mag-blurred, mag-guhit-guhit hanggang mag-blackout siya. So ayan, goods and display mga idol. Tingnan natin kung mag-touch. Isang kabitan lang ba? So grabe, ang layo nito mga idol. Galing Masbate. So ayan, sa mga gusto magpaayos, ano lang kayo, PM lang kayo para ano. Kahit saan naman yan. Para in case ano, may padala. Ayun, okay mga idol oh. Kanina, nung nasa menu na sana, nagkaguhit-guhit siya. So ayan, testingan natin ng touch. Ayan, tested ang touch mga idol oh. So, kanina nakaguhit-guhit nung nasa menu na. So, may problema talaga sa LCD. So, ito mga idol. So, papag-ulit ni Sir to kasi matagal na ito. Taon na rin ito bago niya, ano, bago nasira. So, ingatan nyo kung hindi maipit or mabagsak. So, hindi ako naka-review kung ano yung naging problema. Pero, ang duda ko, ito yung sinabi niya na nabasa. Napasukan siguro ng tubig. Pag ang flex kasi mapasukan ng tubig, matik yan. Magkaroon ng problema. So, yan, may dikit pa siya. Ay. So, next step, tanggalin natin yung LCD. So, yan, hindi pa naman sana nabasag yung LCD niya, pero umangat mga idol, oh. So, baka na rin siguro na ipit-ipit.
Yan. So, maganda ang pagkadikit niya. Hindi umangat ang LCD. Ang frame yung umangat, yung pinaka-LCD. Naiwan ang frame sa ilalim. Baka nabagsak-bagsak din ito. Yun, no? Naiwan yung frame sa ilalim. So, ang LCD kasi umangat yan. Ay, yung frame na iiwan. Yun yung nadikitan kasi dyan, yung frame niya mismo. Ayun, yung ganito niya. Nahati na. So, sira naman na to. Sirain na natin to. Oo nga, kinalawa nga pala, oh. Yan. So, napasukan nga ng tubig, mga idol. So, nabasa nga siya. So, dito pumasok sa ilalim. So, alam na yan, kapag pumasok ang tubig sa ilalim, matik talaga siya. Magkaguhit-guhit ang display. Kasi masusunog ang flex. Kaya linisan natin to. So, kapag nagpalit ka ng LCD, kailangan linisan niyo yung frame, mga idol. Saka ako dito, bakit kulay blue na? Hindi ko ma-review yung chat niya, mga idol. So, diretso ko na inano to. Tinira. Yan, linisan natin. Daming mga alikabok. So, kailangan malinis mo yung pinaka-frame niya para lapat pa rin siya pagbalik. So, di bali matagalan tayo. Ang mahalaga, yung pagkagawa natin ay sigurado. So, may ano pa tayo, may 3 cellphone pa tayong gagawin, mga idol. So, baka i-live ko yun sa Facebook page ko. Pag ako naka-live, matagal na. Taon na siguro. So, para matanggal ang mga violation natin, marami tayong pakasilan ng Facebook. Kunting mo lang, Facebook page, marami agad violation. Pero pag nag-live ka na, mawawala naman siya. So, may kulay blue. Nagulat ako dito, bakit may kulay blue? Oh, pandikit to. Medyo marami-rami ding pandikit. Kaya pala ang LCD hindi naangat. Ang umangat niya yung frame. Naiwan ang frame. Dapat kasama yan sa pag-angat kung kulang sa dikit. So pag sobra sa dikit, hindi talaga angat. Ang umangat nito yung LCD kapag laging nababagsak. Magandang pagkadikit, hindi siya naangat ang LCD. Yung frame. So dapat kasama yung frame kung angat man siya. So dyan nakakonekta ang LCD. So yan, kailangan malinis to. So yan, dahil malinis na, hindi natin ilagay itong LCD na to. So huwag niyong kalimutan to, mga idol. Ayan, ito tanggalin kasi lalabo ang camera. So ito naman. So ang LCD nito, mga idol, universal kasi din ang LCD nito. Kaya maraming kaparehas, mahaba ang flex. So idikit niyo yan, tanggalin niyo yung kailangan niyo madikit to, mga idol, ha. Huwag yung hayaan na ito hindi madikit kasi angat ang baba niyan. So magkaroon ng guhit-guhit ang LCD. Pag ibalik, ilagay mo siya. So yalaw na sa mga bumibili lang, mag-DIY. Nako, ito yung lagi niyong tandaan, idikit niyo yan. Saka ito yung sinasabi kong mahaba ang flex. Ayan, mga idol, oh. Pansinin niyo, sobrang haba siya. Pag isalpak mo to, mahaba siya. So ang kailangan niyo lang dyan, iganon niyo lang siya, oh. Yan, ipasok niyo sa ilalim. Tupiin niyo, kahit matupi naman yan ng isang beses, hindi na yan masira. So ito, may dikit pa siya. So kahit di na natin dikitan yan, kasi may original na dikit pa siya sa battery. Ayan, oh. Hindi siya mahulog-hulog. Hindi siya magagalaw-galaw. So balik natin. Dalawang battery nito, mga idol, pero isa lang ang may nito, may purpose. So ito, kahit hindi mo na ito maibalik, okay lang, eh. So ayan, takpan natin to para hindi maangat kapag nahuhulog. Lagyan natin ng pantapal or adhesive. Yan. Kasi kanina napansin ko umangat siya. Paglagay ko pala, pagtanggal ko ng takip. So hindi kasi siya nakadikit. Talagang ano yan sa mga idol, wala talaga siyang dikit dahil battery yan, terminal. Battery connector. Removable siya.
So, kapag natanggal naman yan, pwede mo alisin yung adhesive. Para, yung ano ko lang dyan, ang purpose ko dyan, para pag nabagsak siya, hindi maangat ang battery. Hindi magpapatay-patay. So, yan, balik natin tong takip ng earpiece. Yan. Yun, may puti siya. So, pandikit lang yan. So, ayusin lang natin mamaya. So, balik natin yung screw mga idol. So, tingnan natin kung nag-charge. Baka mamaya, nung pagpihit natin sa flex, nawala ang display. Okay, goods. So, i-charge muna natin habang nilalagay natin ang screw. So, may nababasa kong gumit. Bawal daw yan. Bawal siya lagyan ng masisira daw. Hindi po yan masisira mga idol. Wala ka na magagalawin dyan. I-screw lang naman yan. Basta huwag mo lang hatak-hatakin ng charger dyan. Di yan mag-short. Ang delikado dyan, kapag naglagay ka ng LCD na nakakabit ang battery, so yun po yung mag-cause ng sunog. So katulad ng mga idol, kanina nagpalalam ko kahapon, pinadala ko kanina. 3 talaga. Puro sabog ang duda ko, DIY. Puro sabog yung diode. Kasi nagpalit ng LCD. Siguro, ang battery niya nakakabit. Tapos, pag sinalpag diretso ang LCD, ang diode niya ay pumutok talaga parehas. DIY. Kaya iwasan nyo yan. Dapat pag nag-test ka ng LCD, nakatanggal ang battery. Kasi may mga unit talaga na ano. So, kagaya nitong unit na to, delikado rin to. Kasi marami na rin nag-test dati na may nasusunog na diode. Kapag i-testing mo na nakakabit ang battery, dapat nakatanggal talaga siya pag nag-test kayo ng LCD. Para iwas disgrasya. Sundan nyo ang tutorial natin. Kasi kung hindi kayo marunong maggawa ng ilaw, wala kayong pesa, mahirapan kayo. Ipagawa nyo sa technician, ako, pinakamababa nito, 900, 800, 1K. Kasi babakbakin natin yung board niya, napakadelikado kapag nainitan. So, sensitive siya. Kaya ingatan nyo, palagi. Sundan nyo yung mga tips natin. Kasi subok ko na yan, dahil naranasan ko na yan. Kaya ako tinuturo sa inyo yan, kasi naranasan ko na yan dati. Para hindi nyo rin maranasan. Pero mas okay pa rin kung maranasan nyo para doon kayo matuto talaga. Doon ka kasi malakas ang loob mo dahil nasubukan mo na eh. Hindi ka malakas ang loob mo mag-repair ng mga kagaya ng mga backlight kapag hindi mo nasubukan. Wala kang lakas ng loob. Kasi ang alam mo na doon pa lang, sa pag-init pa lang, mamatay na yon. So kailangan makasira ka talaga bago ka matuto. Normal lang din naman na makasira, lalo na kung nagsimula ka pa lang. Normal yan. Napagdaanan yan. Hanggang matututo ka talaga, doon ka titibay. Kung paano ka nakasira, paano ka magabuno. Kasi kung takot ka talaga gumawa or takot mo subukan, hindi ka matututo talaga, hindi ka mag-level up. Kasi kadalasan ang gusto, LCD lang palit. Kaya pag nasira mo yung backlight, dapat alam mo din kung paano gawin. Kaya ayan mga idol, sundan nyo lagi ang mga natin, tinuturo natin. So kung iwasan mo talaga makasira, huwag ka nang gumawa ng board. Palit LCD na lang. Pero para sa akin talaga, kailangan nyo gumawa ng mga kagaya na mag-init-init ng board para kasi iba pa rin yung marunong ka sa yung halimbawa may magpapasa sa'yo or galing na sa iba na pinalatan ng LCD tapos hindi nagawa. Tapos sa'yo ipagawa, tapos papalitan pa ng LCD, kikita ka. Kasi kung LCD ka lang, tapos i-testing mo rin ng LCD, hindi pa rin gumana, ayawan mo, wala rin. Hindi ka pa rin kikita. Mas okay pa rin yung marunong ka talaga gumawa ng mga backlight. Saka pag gumawa kayo ng mga backlight din mga doon, lalo na kung nasa board na, tingin kayo sa may mga diagram kasi yan. Mga nag-upload yan sa YouTube, mayroon nag-upload yan. Search nyo kaagad yung unit, tapos yan. Kikita nyo yan. Kasi ganun naman ginagawa ko rin pag wala akong solusyon na So, tinitingnan ko lang din. Nanonood din ako pag Di naman lahat kasi alam natin eh. Kahit alam natin ngayon yan, pwedeng makalimutan natin yan. So, kailangan may YouTube ka. Kahit nga mga ina-upload ko eh, minsan nakakalimutan ko, nag-upload pala ako ng ganito eh. Pag i-search ko, video ko yun nandun sabi ko At least alam ko ng idea. Pag napanood ko yung video ko kuha ko na yung idea agad. So, yan, nag-apply ako ng T7. Hindi na double-sided tape. So, dikitan natin. 5% na. So, kakadaldal natin mga idol. 5% na rin. So, fast charging siya. So, yun mga idol. Pag kayo ng dikit ganito. So,
So, dito. Yan. Sa pinakagilid niya mga idol. Sa pinakagilid ng screen. Yan. So, kung sakaling pwede naman idikit siya, lalong DIY. Huwag lang nyo lang madaliin. Pwede nyo siya, pag nakabaklas pa siya, pahingaan nyo muna siya ng 2 hours bago nyo ikabit ang mga screw. So, ito kasi para diretso na siya, nakakabit na yung screw, matik na siya. So, yan. Mag-apply tayo ng guma mga idol. Apply tayo ng guma para, dumikit yung, kasi ang parehas to nilagay natin, puro T7000, likod at harap. So, yan. Mag-apply din tayo dito sa gitna. So, ayan. Okay na to. So, yung guma nito, 2 hours nyo alisin. So, hindi naman natin abutin ng 2 hours ang vlog natin. Ayan. Una natin. So, tested naman. Hindi nakita yung ilaw. Ayan. Yun. Kanina kasi nakikita dito sa taas. Angat siya. Yan. Wala ka nakikita ang ilaw. So, pinatay ko yung ilaw ko dito sa Yan. Yan. Wala kang makitang ilaw. So, itong parang may wala namang ilaw yan. So, parang naano lang siya. Nagre-reflect lang. So, yan, wala. Hanggang sa baba, wala. Kasi natanggal natin yung nadikit natin pala. So, yan, tingnan natin yung touch. Normal na mga idol. Solve na. So, kanina, nag-guit-guit talaga siya pagdating sa mino. So, yan, solve na. Maraming salamat mga idol. Sana nakakuha kayo ng idea. Sana i-share nyo ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe. Maraming salamat. So, fast charging na siya mga idol. So, ito yung pinagpalitan natin. So, maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next video.